Hello mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Komentaryon lang po natin itong pagpunta ni BP Sara sa Senado. Mga kababayan, medyo pangalawang araw po ng Senate hearing doon sa kanyang impeachment trial. Bigla po sumulpot si BP Sara sa Senado. At marami pong nagkakahulan ng mga aso sa palasyo, aso ng impeachment trial, at kung sino-sino pang mga kababayan, napakarami pong nagkakahulan ng mga asong ulol na tumutulo ang laway, tumutulo na ang sipon sa pagharap sa kaso ni BP Sara, mga kababayan. At alam naman po natin lahat kung sino ang punot dulo ng lahat ng ito, kung hindi ang ating kagalang-galang na presidente. Bago ang lahat, mga kababayan, tuligsain natin ang mga kawatan, mga salot, mga demonyo, mga tumutulo ang laway, tumutulo ang sipon, tumutulo ang kanilang mga kawalanghiyaan sa gobyernong ito, mga kababayan. Atin pong tuligsain ang mga kawatan, mga propagandista laban kay BP Sara. Pag tuwing magkatapos ang impeachment trial, harap sa media at propaganda ang inilalabas. Pero ang buong katotohanan, wala silang ebidensyang matibay laban kay BP Sara, mga kababayan. So, katulad ng kanilang witness na ibinasinta, eksperto ko sa loob ng 2 linggo. Expert ba yun? 2 linggo ka lang nag-training, expert ka na? Baka pagpako ng construction, mag-training ka ng 2 linggo, hindi mo pa ma-perfect ang halo na simento. Di ba po, mga kababayan? Pakinggan lang natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Ito po, dali lang po. Dali lang. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So, komentaron lang po natin itong press briefing ni BP Sara nung pumunta siya sa Senado, mga kababayan. Pakinggan lang po muna natin kasi napaiksi lang po ang sasabihin nito, mga kababayan. Pakinggan lang po natin. Part of the Senate where Vice President Sara Duterte is addressing members of the press. Let's go there. And no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Yan, mga kababayan. Yan lang ang sinabi niya dyan. This bloodbath, I'm bloody and bloodening and I'm bloodbath but I'm bound, mga kababayan. Ibig sabihin talaga ito, si BP Sara, kahit naduguan na siya, lalaban siya, mga kababayan. At nung pumunta siya sa Senado, nagkakahulan po yung mga asong ulol, mga kababayan. Lalong-lalo na si Attorney Kapunan. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Bigla na lang silang nagkakahulan ngayon pagdating ni BP Sara sa impeachment trial. 'Di ba? Kasi nga po, alam naman po natin si BP Sara, berang-bera na pong makakausap ng media ito. Hindi naman po siya nagtatago sa media, pero siguro, ina-advise na rin siya ng abogado niya na huwag ka na muna masyadong magsasalita sa media at mayroon kang ongoing na impeachment trial. Di ba po? Pero, yung mga asong ulol na mga abogada ko, mga na kapitag-pitagan, pero nakita lang si BP Sara sa Senado kung nagsumbong na agad sa presiding officer ng Senado doon sa impeachment trial court, mga kababayan. At walang iba kung hindi si Kapunan, mga kababayan. Pakinggan lang natin si Kapunan, mga kababayan. Ito po ang sinasabi ni kagalang-galang Kapunan, mga kababayan.
Good afternoon, Your Honors, Senate President, Presiding Justice. I do have manifestation. Well, in direct answer to the query of the presiding Senator Judge, I am not presenting the witness today. But I would like, with your permission, Your Honors, to manifest a query that we request be addressed by this honorable court, presiding judge, to the defense. The lady may proceed. We are informed, and in fact, we have seen an interview conducted in the Senate premises on the vice itself. And If you start every interview answer with well, the next 30 seconds will change your life. that We are she is expecting a bloodbath and a we have bludgeoning, but she will not, her head may be blooded, Vice but President herself. And she had been quoted as saying that she is expecting a bloodbath and a bludgeoning, but she will not, her head may be blooded but unbowed. My respectful query, Your Honors, please, which could be directed to the defense counsels, is if the Vice President is in the premises, does she intend to appear personally before this impeachment court? And that is Yan mga kababayan, yun ang sinasabi ni Kapunan. Pero ito, matandang abogado na ito, napakatanda na nitong abogada na ito, mga kababayan. Hindi pa ito magretiro. Talaga pong gusto pang sumausap pa ito sa mga sa mga kasong ganito na malalaking kaso. Bakit? Kasi nga po, alam naman po niya na may karapatan si BP Sara na hindi pumunta diyan. Kung gusto niya pumunta, pupunta siya. Kung ayaw niya, wala pong hindi mo pwede kaya nang buhatin. Kung bubuhatin mo Kapunan, siguro mapipilit yan. Buhatin mo kaya si BP Sara papunta dyan, mga kababayan. Ito, matandang abogado na ito. Hindi mo pwedeng pursahin ang isang tao na may karapatang pupunta o hindi, mga kababayan. Yan po ang katotohanan dyan. Nito, pinagluluko lang tayo nitong matandang abogado na ito na tumutulo na naman siguro ang laway nito kahahabol kay BP Sara. Di ba po? At alam naman po natin na mayroon yung karapatan kasi ibigay po natin sa tao. Kung ayaw niya pumunta, karapatan niya. Kung ayaw niya sumagot sa mga tanong niya, karapatan ng isang tao. Pero bakit pinipilit nila? Nakita lang nila ang mukha ni BP Sara dyan sa Senado, premises, bigla nilang agad nagsumbong sa presiding officer na kailangan natin papuntahin yan dito. Baka kasi nandyan naman din siya. Di ba po, mga kababayan? Yun po itong abogadang ito na walang pinagkatandaan. Ano akala mo, kung dapat nung nakita mo, buhatin mo, binuhat mo sana si BP Sara, dalhin mo dyan. Tingnan natin kung kaya mong buhatin. Ito talaga itong mga utak kulangot, mga kababayan. Dito, pinapakita lang talaga nila na dapat masunod yung gusto nilang mangyari. Ito, propaganda lang po kasi ito, mga kababayan. Saan ka makakita ng impeachment court trial na ang hinahabol mo ay 125 million? Pero, ang gagastusin nyo, mahigit 1 billion sa loob ng trial na ito, mga kababayan. Saan ka makakita? Gastos lang ito ng bayan, mga kababayan. 125 million ang hinahabol nila kay BP Sara. At kailangan nilang mapatanggal. Pero, hindi nila naisip na itong impeachment trial na ito, gagastos ito ng 1.2 billion, mga kababayan. Sa loob ng 60 days ba o 90 days? Gagastos po ito ng bilyong piso dahil lang kahabol kay BP Sara ng 125 million at kailangan nilang mapatanggal sa pwesto, mga kababayan. Ganito to kagarapal itong mga congressman natin. Gagastos sila ng bilyon-bilyon, hindi natin alam kung talagang gagastusin nila o binubulsan na lang naman din. Di umano yung pera na yan, mga kababayan. Di ba po? Baka naman kasi gagastos ka, hahabulin mo yung 125 million, tapos gagastos ka ng mga higit 1 billion? Saan ang logic doon, mga kababayan? Di ba po? Yung po ang nakakalungkot po kasi,
Kasi nga po, pinipilit nilang gurgurin si BP Sara. Di ba po? Iyak agad, sumbong agad sa presiding officer. Ito pang isang aso ng Malacanang, mga kababayan. Kumahol si Madam Claire Castro. Tingnan lang po natin. Medyo malabo-labo lang yung mata natin kaya kailangan natin tumingala, mga kababayan. Ito. Pakinggan naman po natin si Madam Claire Castro, mga kababayan. Paano sasabihin ni Madam Claire Castro dito sa kanyang sinabi ni BP Sara kung ano yung magiging sagot niya. Pakinggan na po natin si Madam Claire Castro. Invictus na tila pinaghugutan ng ilang linya para sa maikling presko ng bise kahapon. Ang bangko ng palasyo, buti naman daw at may pasiyan na ang bise sa kanyang mga sinasabi. Ito po ang pahayag ng Malacanang. Pagkinatuwa natin na sa ngayon ay may nagiging basihan na si Vice Presidente ng kanyang mga sinasabi. Does the palace agree that the impeachment trial will be a bloodbath and bludgeoning, like what Sara said? Katulad na sa sinabi sa Invictus, kung yun po ang kanyang iniisip at kanyang opinion, ay hindi naman natin na siya mapapahinto sa kanyang Yan ang sagot ng aso ng Malacanang, mga kababayan. Kasi itong poem na ito, mga kababayan, high school ito, pinare-recite ito sa atin ng ating teacher. Kasi nga, mayroon po kasunod yan I am the power of my own, I am on my own power of my soul. Kung saan ka pupunta, karapatan mo yon. Di ba po? Yun po yung sinasabi ko nga sa inyo, mga kababayan. Ito si Madam Claire Castro, walang kadala-dala talaga itong kupal na ito, mga kababayan. Itong kulangot na ito. Bakit? Alam naman po natin, pinagbabato ito ng tae doon sa Canada, mga kababayan. Di ba? Kung paano sila ipahiya doon sa Canada. Bakit? Pakalat-kalat siya doon sa Canada na alam naman niya maraming may galit sa kanyang mga OFW. Kasi nga po, kaya daw po sila lumabas doon sa Canada para mag-release, para i-build up ang kanilang presidenteng bangag. Di ba po, mga kababayan? Yan po ang nakakalungkot. Itong taong ito, wala po talagang kadala-dala ito. Tapos, nung nakita nila si BP Sara nang nagsalita doon sa Senado, kung ano-ano na ang sinasabi nitong aso na ito, mga kababayan. Puro grapata po ang utak nito. Bukod na puro kulangot na, puro grapata na. Bakit? Kasi siguro nangangati. Kasi ginurgur ito sa Canada, mga kababayan. Ngayon, ano ang sabi ng mga OFW sa kanya? Sinungaling, pangit. O, di ba po? Hindi siguro pangit na literal. Baka pangit ang ugali nito. Kasi palangkera po ito mga kababayan. Di ba po? Yun po yung nakakalungkot. Ang sagot agad, para pong naka-script po talaga, mga kababayan. Siguro, pinapanood talaga nila si BP Sara, tapos kung ano ay ibubuka ng bibig ni BP Sara, gagawan agad yun ng means. Di ba po? Nakabang sila lagi sa mga kinikilos ni BP Sara at kung ano ang bumubuka ng bibig ni BP Sara. Kita mo naman po kung sino-sino ang mga sila Lovely Granada na ang pangit naman ng mukha. Si Palsis, si Claire Castro. Pag tuwing buka ng bibig ni BP Sara, mayroon agad silang sagot, mga kababayan. Di ba po, nakakalungkot lang isipin na mayroon tayong mga taong gobyerno na walang ibang ginawa kung hindi bantayan ang pagbuka ng bibig ni BP Sara para kanilang matuligsa. Kung papansinin niyo po, nung natatahimik si BP Sara, hindi nagsasalita sa media, tahimik din ang palasyo. Wala silang may content, mga kababayan. Di ba po? Kung napapansin niyo po, kasi po, super sikat po talaga si BP Sara sa buong Pilipinas. Kahit po anong gurgur ang gawin nila, hindi po nila kayang ibaba ang popularity ni BP Sara. Di ba po? Yun po ang katotohanan dyan. Kaya inaaraw-araw po nila. Ito lang impeachment trial na to, mga kababayan. Sila lang naman ay may gusto nito. Isipin mo, pumunta lang si BP Sara doon sa Senado. Nagkakahula ng mga asong ulul. Diba? Nandiyan si Kapunan. Gusto agad ipatawag si BP Sara dyan sa premises ng Senate President sa impeachment trial court. O di ba po? Gusto agad ipatawag, papuntahin dyan. At nandiyan pa si
Castro, si Lovely Granada, si Palsis, kung ano-ano. Nakabantay sila sa lahat sa pagbuka ng bibig ni BP Sara, mga kababayan. Nakakalungkot lang pong isipin na walang ibang ginagawa itong mga to, propaganda laban kay BP Sara. Pero wag nating kakalimutan, mga kababayan, na ang ginagastos dito, pera ng bayan. Yung sa impeachment lang, ang inahabol nila is 125 million na confidential fund ni BP Sara. Pero alam ba ninyo kung magkano ang ginagastos ng gobyerno dyan sa impeachment na yan sa loob ng 90 days o 60 days ba yan? Is 1.2 billion, mga kababayan. Hindi kaya lugi ang taong bayan sa ginagawa nila, mga kababayan? Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Kasi nga po, sila pilit ng palit na ginugurgur si BP Sara. Tandaan po natin, impeach na po yan si BP Sara. Ngayon, ang gagawin nila, i-remove nila sa pwesto, mga kababayan. Na-impeach na po yan sa Kongreso. Pero itong ginagawa nating trial na ito para tanggalin siya sa pwesto. Yun po yung ano dyan. Pero alam naman po natin, kaliwat ka ng propaganda, at alam naman po natin na wala talaga silang matibay na ebidensya. Kasi kung may matibay silang ebidensya, bakit nila inuna ang pagbabanta na alam naman nilang mahirap patunayan yan? At saan ka kukuha ng eksperto? 2 weeks lang nag-aral ng pagka-photo and video. 2 weeks lang, expert na ba agad yun? Baka nga, hindi pa marunong maglaro ng Counter-Strike yan eh. Diba mga kababayan? Sa loob ng 2 linggo. Ang hirap niyan pag-aralan. Saan ang certification mo? Saan ka nag-aral na expert ka? Ilang taong ka na ba? 2 weeks? Expert na agad? Sino pinagluloko nito mga kababayan? Kahit nga construction worker, paghalo ng semento, hindi mo ma-perfect sa loob ng 2 linggo eh. Paghalo lang ng semento yan ha. Ito, maging expert ka sa pagputo and video. Hindi yan biro mga kababayan. Huwag tayong paluko dito. Pinagluloko po tayo ng mga congressman na ito, na abogado na tatanong expert. O di ba po? Paano nila mapapatunayan? Napatunayan lang doon sa impeachment trial. Ang may pakana talaga ng pag-iimbestigasyon na yun ay walang iba kundi si BBM. Kasi bakit? Wala namang affidavit na binigay sila BBM. Si Lisa Marcos at si Martin Romualdez, saan sila nag-umpisa mag-imbestiga? Sarili lang nila. True video na sinasabi ni BP Sara. Sino nag-utos? NBI Director. Sino ang ang DOJ? Sino ba under ng DOJ? Presidente. O di ba po, mga kababayan? Hindi nila may didinayan na talagang utos ni BBM yan, mga kababayan. Huwag ko tayong palin lang dito, mga kababayan. Pera po ng taong bayan ang ginagastos nila rito. Wala na sila siguro makurakot sa flood control. Ito naman, impeachment trial. Billion po ito, mga kababayan. Billion. Ito ang gastos dito sa impeachment na ito. Tapos ang hinahabol nila, Vice Presidente na 125 million. Di ba po? Yan po nakakalungkot na katotohanan. Huwag na tayo paninlang dito mga kababayan. Di ba po? Mga ano lang po ito? Yung nangyaring impeachment na ito mga kababayan, hindi po talaga nilang kayang i-convict si BP Sara. Ano itong ginagawa nila ngayon? Is propaganda na lang po para sirain si BP Sara sa taong bayan. Doon sila nagkakamali. Kasi habang sinisira nila si BP Sara, sumisirit ang popularity ni BP Sara sa buong Pilipinas at sa buong mundo na may OFW. Di ba po? Hindi ka ba kayo nagtataka na tuwing alis ni Marcos may rally doon sa kanyang pupuntahan? Bakit? Kasi nga po, galit na po ang taong bayan, lalong-lalo na yung mga OFW na nandoon sa iba't ibang bansa sa nangyayari sa ating bayan. Yun po yung katotohanan. Huwag tayong paninlang dito mga kababayan na sila yung okay. Hindi po sila okay. Tayo po ang okay, sila po yung natataranta. Kasi pag hindi nila mapatanggal si BP Sara, lahat sila shoot sa kulungan. Yun po yung katotohanan dyan mga kababayan. Lahat sila shoot sa kulungan itong mga kupal na ito na magnanakaw sa kaban ng bayan mga kababayan. Huwag silang maglinis-linisan dito. Saan ka makakita? Tuwing preskon, 8 o 4 na congressman ang haharap sa preskon sa media. Payabangan. Puro paganda lang. O tapos sa side ni BP Sara, si Kupuwa lang.
Pero walang ibang binabanggit si Pua kung ano nangyari. Medyo lamang kami dyan. Pero anong paninira dun sa kabila? Puro paninira lang kay BP Sara. Puro paninira sa nangyari sa impeachment trial na which is mahirap nilang patunayan yun. Sa tingin mo kaya may lalabas silang nakausap ni BP Sara na papatay sa 3? Wala. Hindi nila mapatunayan yun. Sa kanila yung burden of proof eh. Sasagot lang ang kampo ni BP Sara dyan, mga kababayan. Di hanggang dito na lang po, mga kababayan. Palambing po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at